O Zamas City ng Zamas Occidental, sa magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC may adlaw kumusta March 27, 2026 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamas Today. Congressman Ando Waminal nanguna sa closing o awarding sa Fire Olympics 2026. 712 kapamilya sa Ozamis nakabenepisyo sa DSWD Walang Gutom Food Redemption Program. Kusog sa kababayan gipasiugda Women's Day celebration sa Ozamis Malampuson. Ozamis City Council mainitong nagpasidungog sa kadaugan sa Asinso, Misamis Occidental sa INM Raami 2026. Kabatan-onan sa Dakbayan, padayon ang kalampuan. LYDC naghiusa sa quarterly meeting. Dazil Modikson, ania ang mga detalye. Congressman Ando Waminal nanguna sa closing of awarding sa Fire Olympics 2026 Calabarzon overall champion. Ania ang report. Aktibo nga nakig-uban isip guest of honor and speaker is the 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal sa awarding og closing ceremony sa 10th Annual Fire Olympics 2026 sa Bureau of Fire Protection kun BFP nga gi-host sa probinsya sa Misamis Occidental diin kapin 700 ka mga firefighters gikan sa 18 ka rehiyon sa nasud ang nagtapok nga nagpakita sa iyang ligon nga suporta sa maong kalihukan nga nagpalig-on sa kaisog disiplina ug panaghiusa sa mga bumbero sa tibuok nasud. Kauban ni Kong Ando sa maong seremonya ang nagunang mga opisyal sa BFP sama na Deputy Chief for Administration, Fire Chief Superintendent Manuel M. Manuel, Deputy Chief for Operations, Fire Chief Superintendent Robert M. Pasis, BFP Region 10 Regional Director, Fire Chief Superintendent Romel C. Tradio, Regional Directors ug BFP personnel. Kauban usab ini Kong Ando ang mga provincial board members ug uban pang mga opisyal nga mitambong sa maong seremonya aron ipakita ang ilang dakong suporta sa maong national event. Ang awarding and closing ceremony maong opisyal nga pagtapos ug pagdeklara sa mamidaog sa tulo ka adlaw nga kompetisyon nga gipahigayon Marso 24 ngadto 26 nga nagsilbing entablado sa pagsukod sa disiplina ug technical nga kahanas sa mga bombero pinaagi sa nagkalain-lain nga specialized rescue ug fire fighting disciplines nga misulay sa kusugog teamwork sa mga partisipante. Sa iyang opening remarks, gipadayag ni Deputy Chief for Operations, Fire Chief Superintendent Pasis nga ang maong tulo ka adlaw nga kompetisyon nagpakita dili lang sa panag-indigay sa mga firefighter teams kundi sa kamahinungdanon sa excellence, disiplina ug camaraderie sa tanang mga bumbero sa nasud. Gidayeg usab niya ang matag firefighter sa ilang gipakita nga dedikasyon ug kaisog sa nagkalain-laing hagit nga ilang giatubang. Each challenges has grown your courage, teamwork, and unwavering commitment to our mission of protecting lives and properties. To all the participants, congratulations! Pumalakpak naman kayo sa mga participants natin. You have all proven yourselves worthy of the uniform you wear. Isip guest of honor, gipadayag ni Kong Ando ang iyang dakong kalipay ug pasalamat sa iyang official Facebook post nga nagpakita sa iyang pag-ila sa kalampusan sa maong kalihukan.
Sayang mensahe atol sa seremonya, gipadayag ni kung ando ang mensahe ni Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. nga andam kining mutabang sa tibok pamilya sa BFP pinaagi sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program. Diin mahimong muduol ang mga bumbero aron makabenepisyo sa mga serbisyo sa programa. Ang gusto iparating ni Kong Indy, ngayong gabi gusto niya sabihin sa inyo na handa siyang tumulong sa buong pamilya ng Bureau of Fire Protection. And dahil regional party ito sa buong Region 10, no? Magsimula po tayo sa buong Region 10. Kung meron mang mga ma-hospital sa kahit private hospitals sa Cagayan de Oro or sa Lanao or sa Bukidnon, pwede po kayong lumapit sa Asenso Pinoy at matitikman nyo po ang free hospitalization program ng Asenso Pinoy. Kung meron pong nangailangan ng tulong doon na miyembro ng pamilya ng BFP, pwede po kayong lumapit sa Asenso Pinoy. Ipaalam nyo lang po na BFP family at tutulong po ang Asenso Pinoy. Mas nadasig pa ang mga firefighters sa dihang gipahibalo ni Kong Ando ang pagdoble sa mga cash prizes gikan ni Governor Henry S. Waminal. Diin ang kampyon nakadawat og 100,000 pesos. First runner-up 80,000 pesos, second runner-up 60,000 pesos, ug third runner-up 40,000 pesos. Gidugangan pa ang kasadya pinaagi sa raffle prizes nga naglakip sa 20 ka mga mananaog og 5,000 pesos. Napulo ka nakadawat og 10,000 pesos, duha ka nakadawat og 50,000 pesos, ug duha ka mapalad nga nakadaog og brand new iPhone 17 ug iPhone 17 Pro Max. Ang kalabareson kon Region 4A ang migawas nga overall champion sa 10th National Fire Olympics 2026. Samtang Region 6 ug Cordillera Administrative Region Concar nagtay si first runner-up. Second runner-up ang nakuha sa Region 9, Region 12 kun Soxar Gen ug National Capital Region kun NCR. Gipasidunggan usab isip third runner-up ang Region 2 ug Caraga Region. Sa pagtapos sa 10th National Fire Olympics 2026 nga gipahigayon sa Misamis Occidental, gideklara ang manag-unang rehiyon nga nagpakita sa taas nga kamaayo, disiplina ug panaghiusa sulod sa tulo ka adlaw nga kompetisyon sa mga bombero gikan sa tibuok nasud. Pinaagi niini, napakita ang ilang kaandam, kaisog ug lig-on nga dedikasyon sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kabtangan ug pagserbisyo sa publiko. 712 ka pamilya sa Ozamis nakabenepisyo sa DSWD Walang Gutom Food Redemption Program. Giadtuan og Tutukan ni Leon siya medalyo ang mga balita. Ani ang report? Sa panahon nga padayon ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton, nagpadayon usab ang paningkamot sa nasunong panggobyerno pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kundi DSWD sa pagpalig-on sa serbisyo ug suporta sa katawhan. Adlang Huwebes, Marso 26 ning tuiga, gipahigayon sa Ozamis City Gymnasium ang food redemption alang sa mga benepisyaryo sa Walang Gutom program nga nagtinguha sa mas epektibong pagpadangat sa mga flagship social programs nga mas duol sa katawan. Sumala pa sa interview kang Mac Bonjovi Repisada, ang Project Development Officer 2 sa DSWD Field Office Region 10. Ang maong aktibidad mao ang aktual nga higayon sa pag-claim sa mga benepisyaryo sa Walang Gutom program nga nagikan sa 51 ka mga barangay sa dakbayan sa Ozamis. Diin ilang nadawat ang ilang food packages ug food communities nga nagkantidad og 3,000 pesos matag usa. Mo ning ginatawag nga food redemption. Muni ang panahon nga mag-claim na ang beneficiary sa Walang Gutom program. So muni ang magpagdawat nila sa ilang mga benefits sa Walang Gutom program. Muni ang kaning food package or food commodities worth 3,000 pesos.
Iyang ipatinaw nga ang mga benepisyaryo miagi sa validation niya tungpulan sa Disyembre 2025 base sa listahan gikan sa National Household Targeting System for Poverty Reduction sa DSWD aron masiguro ang husto ug tukmang pagpili sa mga kwalipikado nga malakip sa maong programa. So niagi ni sila og validation last December. So kani nga mga tao or list sa potential beneficiary last December, gikan ni sa listahan ng 3 sa DSWD, sa katong National Targeting System or Household Targeting System for Poverty Reduction or NHTS-PR. So dito sila gikan nga lista. Ang maong hugna sa pagmanghatag ana sa 712 ka mga household ang nakadawat sa maong food redemption apan sumala pa gilauman nga aduna pay kaduhang hugna kung second batch alang sa uban pang validated beneficiaries nga wala pa maapil. So napay possible nga madugang ani sir katong kauban nila nga na validate last December. So ang uban magod ato is wala pa na on board. So wa pa gyud na totally na himong beneficiary. Pero possible nga sa next redemption, maybe by April, apil na to ang uban nga na-validate pero wala pa karon. Ang ilang nadawat nga food packages nga nagkantidad og 3,000 pesos matag usa naglangkom sa Go, Grow ug Glow Foods nga dunay 50% carbohydrates, 30% protein-rich foods ug 20% fiber-rich foods sama sa bugas, itlog, manok, bulad, prutas, gulay ug lamas nga nagtinguha sa paghatag og balanse og sustansyadong nutrisyon sa mga benepisyaryo. Ang maong programa hugot nga gisuportahan og ipunduhan sa national government og karon nakabenepisyo na sa kapin 600,000 ka mga household sa tibuok nasud. This is funded sa to ang national government. So as of now nanatay 600 ka household. So kani sila part na ni sila sa 600,000 ka mga beneficiary. Gipadayag usab ang nakong papel sa lokal nga pangangamanan ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes og sa City Social Welfare and Development Office. Ilabi na sa koordinasyon og pagpatawag sa mga benepisyaryo og gilantaw usab kini nga makatabang sa matag benepisyaryo sa ilang adlaw-adlaw nga konsumo sa pamilya. Gipadayag usab ni DSWD Project Development Officer to Mr. Refisada ang dakong papel sa asenso sa administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes og sa City Social Welfare and Development Office. Ilabi na sa koordinasyon o pagpatapok sa mga benepisyaryo og naatol usab kini sa panahon karon nga makatabang sa matag benepisyaryo sa ilang adlaw-adlaw nga konsumo sa matag pamilya. So ang ilahan lang gid sir is ang support no when it comes to sa pagpatapok sa mga beneficiary, coordination sa mga barangay, nana lang sir, then magpatawag yun mostly sir sa mga beneficiary kaya dili man na mo ma-identify. So need na mo ang support sa CSWDO. Timing yun sir no nga makatabang-tabang pud sa ilaha karon nga panahon. Nining ipadayag ni Mr. Pisada ang iyang mensahe ngadto sa mga benepisyaryo, then iyang ipahinumduman sila sa ilang mga obligasyon o kondisyon nga angay tumanon isip mga benepisyaryo sa maong programa. Ato lang pong dumduman nga napod tayo mga obligasyon, kondisyon nga buhaton isip mga beneficiary na ta. So pagsunod sa mga kondisyon kaning meeting nato every monthly, tapos pag-attend sa skills training puhon sa pag ma-establish na ginato ma-plaster na natay ma-assign diri nga staff nato from Walang Gutom. So dito lang sila mag-coordinate, pinagi-usab sa CSWDO. So ay naot nga magmalipayon po silang nadawat karon sir sa atong food redemption. Dakong pasalamat usab ang ipadayag sa duha ka benepisyaryo sa Walang Gutom program nga sila Kilar Emily sa Barangay Kinumansor ug Dalian Kinilog sa Barangay Kabente tungod kay kini dakong tabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginhanglan. Dako jud pasalamat sa Walay Gutom nga na kuan jud ko nila na apil. Dako na ning tabang. Oh, dako jud kay ning tabang namo. Salamat kayo nga makakuan ta. Makalunag kay mahal kay rong bugas. Kay crisis kayo. Alang sa Usamis Jury, ako si Leoncio Medallo. Salamat giyon siya pusog sa kababayan gipa si Ugda Women's Day celebration sa Osamis.
malampuson. Ania si Angela Mequirante alang sa mga detalye. Malampuson nagpuno sa kahugyaw nga napahigayon adlaw Miyerkules, Marso 25, 2026 ang Women's Day Celebration and Grand Culmination Program nga gidumala sa City Social Welfare and Development Office kung CSWD ubos sa pagpanguna ni OIC Mr. Raji Gomez. Isip kabahin si National Women's Month Celebration nga nagdala sa temang We for Gender Equality and an Inclusive Society ug sub-theme nga Lead Like the Babaylands Pilipinas nga nagpakita sa lig-on og padayon nga paningkamot sa dakbayan sa pagpalambo sa gender equality ug inklusibong pagpasidungog sa kababayen-an. Mabulokon og bibo nga gipahigayon ang maong kalihukan sa Uzama City Gymnasium nga gitambungan sa 53 ka mga women's presidents ug nagkadaiyang women's organizations gikan sa tibok syudad nga nagpakita sa kusog ug panaghiusa sa mga kababayen-an. Ang maong kalihukan, hugot nga gisuportahan si kanunay Ascenso Uzama's administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Kauban ng konseho sa dakbayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibi Onyeri nga aktibong nakigduyog uban ang Committee Chair sa Social Services and Community Development ug Women, Children and Family Welfare, Konsehal Lorly Fuentes Sepres, Konsehal Catherine Katkat Lim ug Konsehal Cecil Waico. Aron dipakita ang ilang lig-on nga suporta sa mga kababayen-an. Matod pa ni CSWD OIZ Gomez nga dili lamang kini Women's Culmination Program, kundili aduna usab ipahigayon nga caravan of services nga gihimo sa nagkalain-laing nasudnong ahensya sama sa Integrated Bar of the Philippines, Mars Medical Center, Social Security System, City Health Office, Philippine Red Cross ug PhilHealth Yakap aron mas mapaduol ug mapalapad ang serbisyo ngadto sa katawhan. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Committee Chair sa Social Services and Community Development ug Women, Children and Family Welfare, Konsehal Lorly Fuentes Cypress ang iyang dakong kalipay sa dihang iyang nakita ang kusog, kaisog ug panaghiusa sa mga kababayen-an sa syudad. Gipahayag usab ni Konsehal Lorly nga ang maong selebrasyon nagsilbing pahinumdom nga ang matag babayi ingon nga inahan, lider, mamumuo ug kabatan-unan adunay dakong papel sa paghulma sa pamilya ug katilingban. Atong culmination sa Women's Month celebration, dako kaayo ang akong kalipay nga makita ang kusog, kaisog ug panag-iusa sa kababayenhan dinhi sa atong syudad. Tatanang kababayenhan nga miapil, mitambog ug nahimong inspirasyon sa uban, kamo ang tinuod nga kusog ug kahayag sa atong selebrasyon. Gipambit usab nila Metro Ozamas Water District Mode Board of Director Irene Emboscado ug Christian Education and Nurture Minister Reverend Lisa C. Yanez ang ilang mga testimonya ug mensahe sa paghatag og kusog ug pagdasig sa mga kababayen-an. Naman tayo kababayan karon nga maghilom-hilom. We already found our voice. So through this women organization, lig-on kaayo ang atong pagkatao. Through this women organization, lig-on ang atong pananabataya nga naagid tay lugar sa bisan asang aspeto sa katilingban. Praising God for what He has done to my life, created as a woman according to His image and purpose. Buhay ang kababayen-an nga gipahimugso sa Dios alang sa dakong katuyuan ug hinungdan. Padayon kitang magkinabuhi nga dili kompetensya ang mga kalalakinan, but mahimo kitang partner kauban sa mga kalalakinan kay gihimo kita sa dagway sa Dios aron kitang tanan magkinabuhi nga anaay panagtambayayungay. Sa iyang mensahe, giparehag ni Vice Mayor Bibi Onyeri ang iyang dakong pasalamat ngadto sa tanang mga kababayen-an sa dakbayan tungod sa ilang aktibong partisipasyon sa komunidad. O gihatagan usab niya og gibugaton ang dakong papel sa mga kababayen-an sa padayon nga pag-usog og kalambuan sa syudad sa Ozamis. And the women plays an important role for this. Different agencies in Ozamis City, kasagara, majority are being run by the women. Palakpakan na to, be. Not to discredit also the men. Daghan po ng ato mga barangay officials nga nagdala po sa ilang pangkamot. And the men are really very supportive to the women. Importante kasi nga tanan, anaa ang
gitawag na equal partner in progress and development of Osamis City and Misamis Occidental. Mas nahimong bibog mabulukon ang maong kalihukan sa dihang mipasundayag sa ilang Zumba presentation ang unom ka clusters inubanan sa sayaw sa 53 ka women's president sa Dakbayan. Gisundan sa nagkadaiyang paraffol ug pag-games nga nakahatag og dugang kalipay sa mga partisipante. Ang malampusong selebrasyon nagpakita sa padayon nga pagbarog sa mga kababayen-an sa Dakbayan sa Osamis nga dili lamang usa ka malipayong pagtigom kundi usa ka ligon nga simbolo sa panakiusa sa kababayen-an nga nagpalig-on sa nagpadayong paningkamot sa Dakbayan sa pagpalambo sa gender equality ug inklusibong pag-asenso alang sa tanang sektor sa katilingban. Alang sa Osamis Today, ako si Angela May Kerantay. Salamat me Osamis City Council mainitong nagpasilungog sa kadaugan sa Asenso Misamis Occidental sa NMRA Meet 2026. Atong dawato ng report ni Don Dicena. Mainitong mipadangat sa pagtimbaya ang City Council Osamis ngadto sa tanang atleta nga misangka sa bago lang natapos nga NMRA o Northern Mindanao Regional Athletic Association Meet 2026 nga gipahigayon sa Malaybalay City, Bukidnon. Matud pa sa konseho nga dili na matawag nga tsamba o sa lagma ang nakuhang kadaugan karon sa One Asenso Misamis Occidental Team, gumikan kay back-to-back champion o ikaduhang kampyonato na kini sa Misamis Occidental karon human nalangkat ang unang kadaugan sa miaging tuig nga gi-host ning probinsya. Giila sa konseho ang determinasyon sa mga kabataang atleta o mga coaches sa Department of Education o ang walay paglubad nga suporta sa One Asenso Misamis Occidental Team nga si Governor Henry Waminal Sr. Nahinangap usab og apil ang konseho sa Osamis sama sa gibating excitement sa mga atletang nakalangkat og medalya. Gumikan kay ang usa ka medalya nga bulawan aduna kini kantidad nga cash prize nga 75,000 pesos. Sa nakuhang talaan sa medal tally, 91 ka gold medal ang nalangkat sa One Asenso Miss Oc Team, 86 ka silver o 89 ka bronze nga mitutal og 266 ka medalya. Ikaduha ang Bukidnon Zil nga adunay 67 ka bulawang medalya. Ikatulo ang Misamis Oriental Miss or Masters nga adunay 62 ka bulawang medalya. Ikaapat ang Iligan City Volts nga adunay 59 ka bulawang medalya. Ikalima ang Cagayan de Oro City Risers nga adunay 57 ka bulawang medalya. Ikaunom ang Valencia City Demillers nga adunay 47 ka bulawang medalya. Ikapito ang Llano del Norte Sarimanok Research nga adunay 38 ka bulawang medalya. Ikawalo ang Malaybalay City Icons nga adunay 18 ka bulawang medalya. Kasiyam ang El Salvador City Elsa Savior nga adunay 7 ka bulawang medalya. Ikadapulo ang Hingoog City Fortuners nga adunay 6 ka bulawang medalya. Og ikanapulo og usa ang Camiguin Patriotic Readers nga adunay 2 ka bulawang medalya. One Asenso Misamis Occidental maoy nakabot usab as the overall champion sa NMRA 2026. So if I'm not mistaken, last year that was also the first in history in the province of Misamis Occidental nga na-proclaim as the overall champion. And now back to back ikaduha nga tuig na pod nga overall champion. Alang sa Osamis Today, Adoni Dicena report. Salamat doon, kabatan-unan sa Dakbayan, padayon ang kalambuan. LYDC nagiusa sa quarterly meeting. Ani ang report ni Glenn Ray Arulina. Gipahigayon sa Osamis City Local Youth Development Council ang ilang first quarterly meeting na Marso 25, 2026 dito sa 3rd floor Executive Building Osamis City Hall. Ang mga tigom gipangunahan mismo ni City Councilor Honorable John Fel D. Duay Lungsod kinsa nagsilbi sa isip nga SK Federation President o LYDC Chairman ning Dakbayan uban sa suporta ni Osamis City Mayor Sam Norman Gofuentes. Mitambong usab sa mga kalihukan si Mr. Angel G. Vedra, DILG Officer sa Osamis
Ozamis o Ma'am Irish Tubayan Local Youth Development Officer nga nagapakita sa suporta o pakigtamayayong alang sa kalambuan sa kabatanunan. Atol sa mga meeting gisgutan sa kaugpungan ang mga nakalinlaing mga plano o programa nga ipatuman aron nga mapalambo ang kahimtang sa kabatanunan sa syudad. Lakip na niini ang mga inisyatiba nga nagapunting sa leadership development, youth engagement ug ang pagpalambo sa partisipasyon sa kabatanunan sa komunidad. Nakusab ang pagpasalamat ni Councilor Dwight Lungsod sa suporta nila ni Mayor Sam Norman Gufuentes, Vice Mayor Simplicia Bibineri o tibuok konseho ning Dakbayan alang sa kalampusan sa mga panagtapok o ang pagsuporta sa mga kabataan. Uban sa pag-abag nila ni Governor Henry S. Wominal, Congressman Ando Wominal o Congressman Indy Wominal. Ang mong kalihukan nagpakita sa badayon niya pagpaningkamot sa lokal na pamunuan sa maghatag og direksyon o suporta sa mga kabatanunan isip kabahin sa kanunay Asenso Ozamis. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn o Ozamis Today hatod kanato. Ingon nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, kung Ando Wominal ug Asenso Ozamis News Channel. O please follow and share sa official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsio Medallo, Adoni Dicena Jun Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela Me Kirante, Mary Ann Ilumapas, Zander Dalid, si Glenn Ray Roluna, Sami-Samis News Network, ako si Dazzle Fumotikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.